Mark, ano po ba ang online libel? Yung online libel or tinatawag na cyber libel, same pa rin ng libel to. Hindi ito bago na batas. In fact, this is just an extension ng law on libel under the revised penal code. Ibig sabihin, ang cyber libel, hindi ito bagong batas or different law from ordinary libel. Hindi ka pwede idemanda ng ordinary libel, same time cyber libel. Hindi ganon. Kasi iba ang cyber libel, iba ang ordinary libel in essence, but actually, they are just a continuation of an ordinary old law. Ibig sabihin, in cyber libel, same. There's an allegation of a discreditable act or condition. May allegation, pababastos, papapahiya. Second, there is publication through posting. Nag-post ka sa website, nag-post ka sa social media, may posting. Third, identity of the person defamed. Kailangan identifiable, hindi kailangan nakapangalan, basta at least identifiable. Of course, din-explain natin last week yan, ano yung tinatawag na identifiable. Hindi kailangan nakapangalan, basta kung mabasa mo yung post na yan, alam mo na siya yung pinag-usapan dyan. Hindi kailangan nakapangalan. Like for example, yung presidente ng ABC Corporation, yan, baho ang kilikili. Sample, ha? ABC Corporation. Isa lang ABC Corporation. Isa lang presidente doon. Ayan, o siya yun. Tumpak. So siya yun. So hindi kailangan nakapangalan. And third, existence of malice. Fourth, existence of malice. And may pang lima, through the use of computer technology. Ibig sabihin, libel to, like ordinary libel, same pa rin, but ang pagkakaiba ng cyber libel, gumagamit ng computer technology. So, yun ang ibig sabihin ng cyber libel or online libel. So, yun pala ang kaibahan kasi yung traditional libel is, yung walang gamit na online. Like for example, newspaper, TV, radio, yun tinatawag na ordinary libel. How about yung mga marites? Libel ba yan? Hindi. Yung mga nag-chismis kayo. Kapit-bahay mo, sinismis mo na yan, si Pedro, may kabit yan, si Maria. Yan si Maria, may, chismoso ka, marites ka. Is it libel? No. Slander ang tawag doon. Ibang kaso yan, slander. Basta, bibig ang pinagsasabi mo, chismosa kang, malaki kang chismosa, ang tawag doon, marites kang, malaki kang marites, slander, hindi libel. Slander. So, ibig sabihin, directly sa isang tao. Pero pag gumagamit ka ng sulat, papel, in writing, nakapublish sa radio, sa TV, yan. Yun ang ibig sabihin. Pero libel. Sa panahon ngayon, meron din sigurong version ng slander. For example, pag libel, public post. Pero pag paano naman po pag privately na message directly ng insulto ng tao? For example, si Maria, nag-chat through Messenger, through Viber, WhatsApp, kay Pedro. Inaaway niya, pinapahiya niya. Is it considered libel? No. Why? Diba, ano requirement ng libel? Number one, allegation of a discreditable act or condition. Yes, may allegation na pambabastos. Second, publication of the charge. Was there publication? Wala. Ang publication kasi, ang ibig sabihin ng publication, nabasa ng third person. Kasi third person, yung hindi party of the conversation nakabasa. Like for example, nag-chat si Pedro kay Maria. So silang dalawa nag-usap. Was there publication? No. But kung naka-screenshot yun, pinost, nabasa kahit sino, or group chat. Kasi group chat, nag-chat si Maria kay Pedro, but ang daming nakabasa doon kasi group chat. More than 3 or more than 4 na ang nakabasa. Yan, there's already publication. Because word publication, nabasa ng third party. Kasi third party, yung hindi kasama sa conversation, tapos nakiasosyo doon, nakichismis, nabasa niya. So yun ang tinatawag na publication. Third party, nakabasa, publication. Yan one of the requirement in law on libel, ma-ordinary libel man yan, or ma-online or cyber libel. Ayun. So, sino ba ang magiging liable sa kasong or sa online libel? Ang magiging liable, of course, yung nagbabastos, nagpapahiya ng tao, yun ang magiging liable. But hindi lang ganon. Kailangan siya mismo ang nag-post. Siya mismo ang nag-publish. Siya mismo ang nag-edit, nagsulat. Yun. Siya yung editor, author, and siya pa ang nag-publish, yun ang liable ng cyber libel. Kuya Mark, libelous din ba na mag-share or
ilike ko ang isang libelous post din. May Supreme Court decision yan, Lala. May Supreme Court decision yan na pag nag-like ka lang, nag-share ka lang, ibig sabihin, sumang-ayon ka sa pinagsasabi. Example, yan si Kuan, ganyan. Tapos ang ginawa mo, like. Ang ginawa mo, nag-issue ka, share. Are you liable for libel? No. Bakit? One of the requirements of libel, there must be publication. Ikaw ba nag-publish? Hindi. Ang ginawa mo, nag-like ka lang. Ibig sabihin, nagsang-ayon ka lang. Freedom of press, freedom of expression. Nag-like ka, nag-share ka, nilabas mo lang ang saloobin mo. Hindi ikaw nag-publish. Can you be liable for cyber libel kasi nilabas mo ang saloobin mo? Hindi. In the very first place, walang publication nangyari. Hindi ikaw nag-publish. Nag-like ka lang, nag-share ka lang, ibig sabihin, hindi ka liable for cyber libel. Paano naman po, Attorney Mark, kung nag-comment or yung sa pinost, doon ka naglabas din sa loobin mo? Nag-comment ka, iba yun. Iba nag-comment. Kasi, ang like pindot na lang ng hands, gano'n na, anong tawag doon? Na sign, yung gano'n, thumbs up. Or smiley face. Or share. Hindi ikaw nag-publish. But, ang tinatawag na comment is considered original authorship. Ang comment is considered original authorship. Ibig sabihin, nag-comment ka, nag-publish ka din. Kasi ikaw mismo sumulat Nagsulat ka doon na, yan, si Kuan, totoo yan, yan ang pinagsasabi mo. So, original authorship. So, therefore, kung nag-comment ka, then yung comment mo nakakabastos, nagpapahiya ng tao, yan, you can be liable of cyber libel. Ano naman po ba yung penalty compared sa online libel compared sa traditional or ordinary libel? Iba yung traditional libel kasi ang traditional libel, ang penalty is only 4 years imprisonment. 4 years imprisonment and you can apply for probation. Ibig sabihin, kung may kulong man yan, pwede ka mag-apply ng probation. When say probation, warning lang, hindi ka makukulong. Basta less than 6 years imprisonment. But ang cyber libel is a 1 degree higher than ordinary libel. So the penalty is 6 years, 1 day up to 10 years penalty. And may accessory penalty pa. Ano yung accessory penalty? Pwede kang matanggal. If you're a government official or employee, pwede kang matanggal sa government position. Second, you're disqualified to vote. And third, you are also disqualified to run for government office or to be appointed in government office. So yun ang magiging penalty ng online libel o cyber libel. Plus, hindi ka pwedeng mag-avail ng probation law. Kasi probation law, kung ma-convict ka, kulong ka talaga. Hindi pwede na mag-apply ka ng probation para hindi ka makulong.